So, dito tayo guys sa number 1. Ipagpalagay natin na meron akong isang kaibigan na nagngangalang Amy. Ngayon, si Amy, merong isang tao na tawag ng tawag sa kanya o kaya sunod ng sunod. Ngayon, magbibigay ako ng advice sa kanya. Okay? Ito yung advice ko para kay Amy. So, for example, ikaw si Amy, and right now, I am talking to you. So, tignan natin kung anong ibig sabihin ng mga sentences na ito. Okay? You need to call the police, Amy. Pag sinabing need to, kailangan. Okay? Kaya pag sinabing, you need to call the police, Amy, ang katumbas sa Tagalog niyan ay, kailangan mong tumawag ng police, Amy. He could hurt you. Tingnan natin kung paano ginamit yung salitang could. Ang salitang could ay isang modal verb na maraming gamit. At ang isa sa gamit ng modal verb ay kapag nagpapakita ng possibility o yung mga bagay na maaari o posibleng mangyari. Okay? So, pag sinabing he could hurt you, maaari kanyang saktan. Okay? So, pag sinabing kailangan mong tumawag ng police, Amy, maaari kanyang saktan. Okay? You need to call the police, Amy. He could hurt you. My parents had bought me a car so I could drive whenever I wanted. So, katulad nito guys, gumamit din tayo ng salitang could. Okay? Ito ay isang modal verb. Tingnan natin kung paano ginamit sa sentence. Okay? Ang aking mga magulang ay binilihan ako ng kotse. Kaya, maaari or pwede, okay, maaari or pwede akong mag-drive kahit kailan ko gusto. Tingnan natin yung mga dapat nating tandaan bago tayo mag-translate. Kapag sinabi nating my boyfriend, ang aking kasintahan. My sister, ang aking kapatid na babae. Ito naman guys, chose. Ito ay isang verb na nasa past tense. Ang pinaka-present tense ng salitang chose ay choose. Okay? Nang ibig sabihin sa Tagalog ay pumili or mamili. Kaya pagka sinabi natin my boyfriend chose my sister over me, ang boyfriend ko ay mas pinili ang aking kapatid kaysa sa akin. O kaya pwede rin natin sabihin na mas pinili ng boyfriend ko ang aking kapatid kaysa sa akin. Kung tayo ay magbibigay ng isang advice sa isang tao kung ano yung dapat niyang gawin at hindi dapat gawin, gagamit tayo dyan ng modal verb na should. So, for example, ikaw, nakausap ko, kapag ka sinabi kong you should go there, ang ibig sabihin ay dapat kang pumunta doon. Kapag ka sinabi ko naman ang ganito, you should not go there, ibig sabihin ay hindi ka dapat pumunta doon. Kaya pag sinabing should, yung should, ibig sabihin dapat. Okay? Pag sinabing shouldn't or should not, ibig sabihin ay hindi dapat. So, tingnan natin kung paano ginamit. So, guys, tingnan natin yung conversation between A and B. So, sabi ni A kay B. So, si A nagbigay ng isang advice kay B. So, ito yung sabi niya, you shouldn't care about what others think of you. Ibig sabihin ay, hindi mo dapat iniintindi kung ano ang iniisip ng ibang tao sa'yo. So, ang sabi ni B, kay A, exactly. Pag sinabi natin from now on, mula ngayon. Pag sinabi natin I'll do, gagawin ko. So, tingnan natin yung yung I'll. Galing yan sa two words na I will. Okay? Gumamit tayo ng word contraction. Kung saan yung two words pinag-isa natin. Okay? Kaya naging I'll. I'll do, ibig sabihin gagawin ko. Pag sinabi natin whatever, anuman. Okay? I want, gusto ko. Okay? Kaya, pag sinabing from now on, I'll do whatever I want, ibig sabihin ay mula ngayon, gagawin ko anuman ang gusto ko. Sa number 5, halimbawa, meron akong friend. Ini-encourage ko na sumali siya sa isang competition dahil naniniwala ako na kaya niyang manalo kasi nga magaling siya. Ngayon, ang sabi naman ng friend ko, nanalo kaya ako? Makakaya ko kaya? So, ito naman ang sasabihin ko sa kanya. You will never know if you don't try, will you? Ang ibig sabihin niya ay, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Another example, halimbawa, yung friend ko, gustong sumama sa birthday party ni Johnny, okay? And then, magpapaalam siya sa kanyang mga parents. Ngayon, nag-aalangan siya kung papayagan kaya siya.
Papayagan kaya ako ni mama? Papayagan kaya ako ni papa? So, pwede ko na naman sabihin ito. You will never know if you don't try, will you? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? So guys, meron tayong dapat napansinin dito sa pagkaka-arrange sa mga words sa number 5. Pag sinabi natin you will never know, ibig sabihin ay hindi mo malalaman. If you don't try, ibig sabihin ay kung hindi mo susubukan. Then may comma, then will you. Saan galing yung will you? Okay? Yung will, galing yan dito. Then, yung subject na pinag-uusapan ay you. Okay. Will you na ang katumbas ay diba? So, guys, kung gagamit tayo ng mga phrase na diba, ang katumbas niyan sa English, kung pag-aaralan natin yan, yung tinatawag natin na question tags or tag questions. So, yun, aralin lang natin yun, guys, para malaman natin kung paano bumuo ng mga sentences gamit yun na pagdating sa dulo may katumbas ng diba? Okay? So, dito guys, sa number 6, tingnan natin kung paano natin palalawakin ang ating kaalaman sa pagsasalita ng English. Okay? So, halimbawa guys, meron tayong sinasabi sa isang tao na hindi natin magawa. For example, meron tayong gustong sabihin sa isang tao, pero sasabihin natin, wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanya. Paano natin may expression sa English? Pwede natin sabihin na, I can't tell her. Okay? I can't tell her or I couldn't tell her. Pwede rin natin sabihin na, I don't have the courage to tell her the truth. Okay? Pero meron pang another way na pwede natin sabihin na kung saan gagamit tayo ng tinatawag natin na idiomatic expression na kung saan madalas din gamitin ng mga English native speakers. So, itong number 6, okay? May salitang not to, not, okay? Ang idiomatic expression na ginamit dito ay not have the heart to. Not have the heart to, nang ibig sabihin ay be unable to bring oneself to say or do something. Ibig sabihin ay hindi mo masabi o magawa yung isang bagay. So, hindi mo magawang sabihin ng katotohanan, hindi mo masabi yung katotohanan sa isang tao. So, ibig sabihin ay wala kang lakas ng loob na sabihin o wala kang lakas ng loob na gawin ng isang bagay. So, tingnan natin yung example. I didn't have the heart to tell her my condition. So, dito sa number 6, guys, magbigay tayo ng isang scenario para lalo nating maintindihan. Halimbawa, ako, merong kaibigan, si Jenny. Okay, si Jenny ay merong malalang karamdaman. Malala na yung cancer niya. Ngayon, tatanungin ko siya, bakit hindi mo sinabi sa anak mo na malala na yung cancer mo? Then, ito yung sasabihin niya sa akin. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanya yung condition ko. Okay? Sa English, I didn't have the heart to tell her my condition. So, dito guys, sa number 6, ang pagkakagamit ng idiomatic expression na not have the heart to, ang katumbas niyan sa Tagalog ay walang lakas ng loob. Okay, walang lakas ng loob, hindi masabi, hindi magawa. Kaya, pwedeng sabihin sa akin ni Jenny na hindi ko magawang sabihin sa kanya ang condition ko. Hindi ko magawa, hindi ko masabi, wala akong lakas ng loob. Ang katumbas yan guys sa English ay yung paggamit ng idiomatic expression na not have the heart to. Okay?